Mahal, ang lakas ng ulan. Hindi ba pwedeng i-reschedule na lang tong booking natin sa hotel? May intindihan naman siguro nila, diba? Mahal, sayang naman. Ang tagal nating inantay ito. At saka, honeymoon natin to. Alam mo namang bihira na lang tayo makapag-leave. Nandito na rin tayo. Ang layo pa ng binyahe natin. Pero mahal, basang-basa na tayo. Tsaka grabe ang alon ng dagat. Delikado na magbarko nito eh. Ganito na lang. Hanap muna tayo ng hotel dito na malapit. Magpalipas muna tayo ng ulan bago bumiyahe papunta sa isla ng Siquijor. Ang sabi, may barko naman daw pag madaling araw. Much better nga yun, mahal. Sandali, magtatanong muna tayo kung may malapit na hotel. Sige, mahal. Excuse me ho. Manong, pwede ho ba kami magtanong? Oo naman, ano yon? Saan ho ba kaya may malapit na hotel dito? Hotel? Ay haba malayo pa. Nasa susunod na bayan pa. Pero may bumabiyahe pa ho kayong tricycle papunta sa kabilang bayan? Ay nako, nabagyo kasi ining. Walang biyahe ngayon. Kayo, bakit nandito pa kayo? Paalis na rin ako, iho. Papunta ako sa Siquijor. Sige na, mauna na ako habang hindi pa ganun kalakas ang bagyo. Teka, sandali ho. Papunta po kayo ng Siquijor? Oo, bakit iho? Doon din ba ang punta nyo? Opo pwede ho bang sumabay na kami sa inyo? Oo naman, halina kayo. Sandali, mahal. Hindi pa delikado na ang alon? Mas delikado kung aantayin pa ninyo ang paglakas ng bagyo. Ang mabuti pa, sumabay na kayo sa akin. Wala rin naman kasing masasakyan dito. Maliban na lang kung gusto nyong dito na kayo abutan ng bagyo sa kalsada. Sabi pa naman sa balita, malakas raw ang bagyo at posibleng tumagal ng ilang araw. Mahal, tara na. Habang hindi pa lumalala, sumama na tayo. Sige na nga. Ay, bakit ba naman sa dinabi-dami pa ng araw? Ngayon pa talaga bumagyo. Wala na tayong magagawa dyan, mahal. Tara na. Sumakay ka na sa bangka. Ipagpalagay nyo na ang loob nyo. Nababasa kayo ng ulan ha. Pero ang importante, naharangan naman ng tolda ang mga bagyo. Sige na, kumapit kayo ng mabuti. Aalis na tayo. Mahal, kinakabahan talaga ako. Relax ka lang, mahal. Kita mo, sanay yan si kuya. Basta, hindi ko talaga gusto tong pakiramdam. Ay, kumapit kayo. Biglang lumakas ang hampas ng alon. Tataob ang bangka. Ano? George! Manong, anong gagawin natin? Sabi niyo pwede pa tayong bumiyahe. Hindi ko naman inasahan na lalakas bigla ang bagyo. Shit! Mahal! Anong gagawin natin? Mahal! Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Magandang araw po, Miss Amy. Ako po si Kaylee. At ito ang unang pagkakataon na nagsulat ako sa bago niyong channel. 2 linggo lang mula nang ikasal kami ni George at simple lang ang aming kasal pero masaya. Hindi kami naghangad ng ingranding honeymoon. Gusto lang namin ng tahimik na bakasyon para magkasama at makapagpahinga kahit sandali. Pinili namin ang Siquijor at plano naming manatili ng 3 araw sa isang resort na hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Ngunit dahil sa masamang panahon, hindi natuloy ang plano. Nang tumaob ang bangkang sinasakyan namin, nilangoy namin ang natatanaw naming isla at napadpad kami sa isang liblib na pangpang sa gitna ng malakas na ulan at malalaking alon. Halos wala akong lakas noon, Miss Amy. Nanginginig, basang-basa. Habang si George ay pilit akong hinihila palayo sa tubig. Mahigpit ang kapit niya sa akin para hindi ako matabunan ng alon. Nang tumingin ako sa paligid, walang tao, walang ilaw. Tanging hampas ng alon at huni ng mga insekto lang ang naririnig. At sa katahimikan ng gabing yun, ramdam ko na para bang may iba pa roon sa paligid namin at hindi kami nag-iisa. Kaylee! Ligtas na tayo.
Nasa Pampang na tayo, mahal. Pero Diyos ko, ang sakit sa dibdib. Akala ko hindi na tayo makakaligtas. Safe na tayo, mahal. Buti na lang, malapit na tayo sa isla bago pa tumaob ang bangka. Diyos ko, muntik na tayong mamatay. Bakit kasi bigla naman lumakas ang bagyo? Kainis! Nasaan na tayo? Panigurado hindi ito yung resort. Wala akong nakakitang kahit anong ilaw. Mukhang hindi nga ito yun, pero buhay tayo. Yun ang mahalaga. Pero, si Kuya Kanor, Hindi ko alam. Diyos ko, anong gagawin natin ngayon? I'm sorry. Hindi ko na rin alam, mahal eh. Eto, ilagay mo sa pisngi mo tong paalad ko para kahit papano mabawasan ng lamig. Wala na rin ba yung bag natin? Baka makatawag tayo ng tulong. Hindi. Nadala ko ang bag pero duda ako kung may signal sa lugar na to. Sobrang lakas pa ng bagyo. Hanap muna tayo ng masisilungan. Sige. Pero parang ang bigat ng katawan ko, mahal. Ang hirap kumilos. Pagod at takot yan, mahal. Ang layo rin kasi ng nilangoy natin. Hindi ganito dapat ang simula ng honeymoon natin, George. Alam ko, pero wala na tayong magagawa. Ang mahalaga, buhay tayo. Pero nasan tayo? Siguro naman to, hindi ba? Oo, siguro naman. Sikihor na to. Baka ibang bahagi lang ng isla. Siguro bukas, makakahanap naman tayo ng sasakyan papunta sa resort. Pero, paano ngayong gabi? Subukan nating humanap ng tulong. Tahimik masyado, George. Parang walang nakatira rito. Huwag mong isipin yan ngayon. Kailangan nating magpahinga. Pero paano kung walang tao rito? Bahala na. Habang nakahiga ako noon sa malamig na buhangin, Miss Amy, pilit kong pinipikit ang aking mga mata. Gusto kong paniwalaan ang sinabi ni George na magiging maayos na ang lahat at makakahanap nga kami ng masasakyan. Pero hindi ko kayang linlangin ang sarili ko. May kakaiba talaga sa lugar na yon. Hindi ko alam kung dahil ba sa nakabibinging katahimikan o sa madilim na gubat na nakatanaw sa aming likuran. Pero ramdam ko ang mga matang nakatingin sa amin. Parang may naghihintay. Parang may nagmamasid sa bawat galaw namin. Wala akong narinig na tawanan ng mga lokal. Wala ring naamoy na lutong pagkain. Ang meron lang ay malamig na hangin na dumadampi sa balat ko. Hangin na may kasamang kilabot. George, naririnig mo yun? Oo, parang may mga yabag. Papalapit dito. Sino kayo? Sabi ko sa'yo, Celine, may mga tao akong naririnig sa gawing ito. May mga tao nga, mahal. Subukan nating humingi ng tulong. Hello? Anong ginagawa niyo dito sa baryo namin? Anong ginagawa niyo sa Pampang sa ganitong oras? Hello. Na-stranded kasi kami. Yung bangka namin, tumaob sa gitna ng bagyo. Buti na lang, nakaabot kami dito. Pwede bang magtanong? Oo naman. May alam ba kayong hotel dito o kahit sasakyan na pwedeng magatid sa amin? Pasensya na, wala kaming alam kung saan na kami napadpad eh. Nako, para marating ninyo ang highway, lalakarin niyo pang kahabaan ng kagubatan. Malakas pa naman ang bagyo ngayon, kaya paniguradong maraming nagtumbahang mga puno sa gubat ngayon. Ganun ba? Dito, may dumadaan bang bangka man lang dito? Wala. Ang mabuti pa sa amin muna kayo makituloy, habang hindi pa humuhupa ang bagyo. Talaga? Nako, maraming salamat. Pero, nasan ba talaga kami? Anong lugar to? Saan ba dapat ang punta nyo? Nag-book kami ng hotel sa isang resort. Kung hindi ako nagkakamali, sentro yun ng Sikihor. Malayo na kayo ron. Nasa liblib na bahagi kayo ng isla. Sumama na lang muna kayo sa amin. Sa lakas ng bagyo, baka magkasakit kayo dito. Oo nga naman. Siya nga pala, ako si Celine. Ito naman ang kapatid kong si Darius. Nice to meet you sa inyo. Ako naman si Kaylee at siya naman ang asawa kong si George. Sumama po kami kina Celine at Darius, Miss Amy, kahit may kaba pa rin sa dibdib ko. Dahil wala naman kami ibang pagpipilian. Basang-basa pa kami, nanginginig sa lamig at halos wala ng lakas. Habang naglalakad kami palayo sa Pangpang, unti-unting natabunan ng mga puno ang tanawin ng dagat
at ang liwanag ng buwan na lamang ang nagsilbing gabay namin. Ni isang poste ng kuryente o bombilya ay wala akong makita. Ang sabi nila, sa baryo raw ang punta namin. Pero habang lumalalim ang nilalakaran namin, pakiramdam ko'y lalo kaming lumalayo. Tahimik ang paligid at tanging yabag namin at malamig na hangin humahaplos sa mga dahon ang naririnig. Paminsan-minsan, napapatingin ako kay Celine na may kakaiba sa paraan ng paglakad. Magaan, halos walang tunog. Para bang kabisado na niya ang bawat sulok ng kagubatan. Habang si Darius naman ay nananatiling tahimik. Subalit ramdam ang bigat ng kanyang presensya sa aming likuran. At habang papalapit kami sa tinatawag nilang baryo Miss Ami, unti-unting bumigat ang kutob ko. Dahil hindi ko alam kung ligtas ba talaga kaming dinala roon o lalo kaming nadadala sa panganib. Dahan-dahan lang. Madulas ang daan. Salamat. Ang dilim pala dito. Wala ba talagang kuryente sa inyo? Wala. Sanay na kami sa ilaw ng buwan at mga lampara. Ganito na talagang buhay dito. Grabe no, hindi ba kayo nahihirapan? Tsaka parang masyadong liblib ang baryo na to. May mga school din ba dito o kahit clinic man lang? Walang ganun dito. Pag may pasok, sumasakay kami ng bangka papuntang bayan. Sa sentro ng Siquijor meron naman, pero dito sa baryo, kahit clinic wala rin. Hindi ba kayo nahihirapan? Paano kung may emergency? Parang ang layo pa ninyo sa bayan ng Siquijor. Malayo talaga. Kaya wala kami magagawa. Sanay na rin kami sa ganitong takbo ng buhay. Nga pala, sabi mo kanina mag-asawa kayo, hindi ba? Oo, kakakasal lang namin. 2 linggo pa lang ang nakakaraan. Kaya naman pala. Ang wrong timing naman ng honeymoon nyo. Natapat pa talaga kayo sa bagyo. Pero ganyan talaga dito sa isla. Minsan nga, kahit walang low pressure, napapataob pa rin ng malakas na alon ng mga bangka. Oo nga eh. Buti na lang nakita ninyo kami. Kung hindi, baka naninigas na kami ngayon sa lamig. Siguro, nakatakda talaga kayong mapunta rito. Ganun na nga siguro. Ay, hindi ko lang mapigilang malungkot. Nakaplano pa naman yung mga araw namin sa resort. Relax lang kayo. Maganda ang baryo namin. Makakapahinga kayo ng maayos doon. Saka bihira lang kami magkaroon ng bisita. Kaya paniguradong aasikasuhin kayong mabuti ni nanay. Nako, hindi naman kailangan pa. Oh, nandito na pala tayo. May bahay nga. Pero ang dilim. Parang walang tao. Nay! Tay! Pabukas po ng pinto. Nandito na po kami. Celine, Darius. Sino ba yung mga kasama nyo? Mga dayo, Nay. Nakita po namin sa Pampang. Ano? Ay nako. Tuloy kayo. Iyo, iha. Salamat po. Pasensya na po sa abala. Na-stranded lang po kami kanina. Inabutan kami ng bagyo sa biyahe namin eh. At wala naman po kaming masakyan patungo sa bayan. Kaya wala kaming magawa kundi sumakay ng bangka. Kaso lumubog ang sinasakyan namin. Kaya dito kami napadpad. Kung okay lang po sa inyo, baka pwedeng makisilong muna. Kahit isang gabi lang po. Oo naman, Iha. Walang problema. Ay nako. Basang-basa kayo. Oy, Celine. Ikuha ninyo sila nagbalabal sa kwarto. Baka magkasakit sila sa lamig. Sige po. Ali kayo, mga anak. Pumasok kayo sa loob. Makakapagpahinga kayo ron. Maraming salamat po. Pagkapasok namin sa loob ng bahay, Miss Ami, agad akong binalot ng kakaibang pakiramdam. Basa pa ang suot ko at nanginginig ako sa lamig. Pero hindi lang yun ang dahilan ng kilabot na gumapang sa balat ko. Amoy lupa ang paligid. Parang kahoy na nabasa at usok ng uling na matagal nang nakasindi. Sa liwanag ng gasera, nasilayan ko ang mga dingding na yari sa kahoy at kawayan. May mga lumang palamuti na hindi ko alam kung simbolo ba o kakaibang larawan. Umupo kami sa mahabang bangko habang si Celine ay nag-abala sa pagkuha ng tuwalya. Si Aling Lilith naman ay tahimik na nakatingin. Sinusuri ang bawat kilos ko. Hindi siya nakangiti pero hindi rin galit. Para bang may tinatansya. Samantala si Mang Silvano ay nanatiling nakatayo,
malapit sa pinto. Mahigpit ang kapit sa poste ng bahay. Napatitig ako sa sahig at napansin ang mga bakas ng kalmot. Hindi ko alam kung galing ba yun sa hayop o simpleng sira ng kahoy sa tagal. At habang pinagmamasdan ko yon, bigla kong naramdaman ang malamig na hangin dumaan mula sa labas. Mabigat, para may kasamang bulong na hindi ko mawarik. Napakapit ako kay George at kahit ngumiti siya ng bahagya upang pakalmahin ako, alam kong pareho naming ramdam ang takot na unti-unting sumisingit sa gabing yun. Basang-basa pa kayo. Mabuti na lang at nakarating kayo rito ng ligtas. Oo nga po eh. Maraming salamat po sa pagtanggap sa amin. Ay, wala yon. Pero malakas ang bagyo. At malakas din ang baryo kapag gabi. Hindi ligtas magpalaboy-laboy. Malakas ang baryo? Ano pong ibig niyong sabihin? Ang ibig sabihin ni tatay, mas mabuti na dito muna kayo at huwag niyong isipin pang pagtuloy niyo sa amin. Sa sobrang delikado ng gubat ngayon, baka lalo lang kayong mapahamak. Oh, eto nga palang tuwalya. Tama siya. May bakanting kwarto sa itaas. Pwede kayo magpahinga ron. Oo, hindi nga lang kalakihan itong bahay namin pero may banig, kumot at una naman doon. Wala pong problema. Ang importante po ay may matutuluyan kami ngayong gabi. Maraming salamat po ha. Hindi namin alam kung paano kami kung hindi talaga namin nakita sina Celine at Darius sa Pampang. Oo nga po. Nakakahiyaman po pero malaking ginhawa na may tutuluyan kami ngayon. Ay, wala kayong dapat ikahiya. Basta't huwag kayong lalabas kapag hating gabi. Huwag kayong mag-alala, ligtas kayo rito. Umakyat kami sa ikalawang palapag ng kubo. Matapos namin magpalit ng damit, humiga ako agad noon sa banig Miss Amy. At agad kong naramdaman ang tigas ng sahig sa ilalim. Bagay na hindi sanay ang katawan ko. Dumidikit sa balat ko ang malamig na hangin na pumapasok sa mga siwang ng dingding. Si George naman ay nahiga na rin, nakatalikod sa akin. At mabilis nang bumigat ang kanyang hininga. Alam kong pagod na pagod siya. Pinikit ko ang mga mata ko, pero hindi agad dumating ang tulog. Tila may kakaibang bigat ang bumabalot sa kwarto. Parang may nakabantay. Sa labas, rinig ang sabayang buhos ng ulan at hampas ng alon. At paminsan-minsan ay may tunog na parang pagaspas ng pakpak na dumadaan sa bubong. Akala ko nung unay ibon lang na naghahanap ng masisilungan. Pero habang tumatagal, tila masyadong malaki para doon. Pinilit kong pumikit. Kinukumbinsi ang sarili na baka pagod lang ako, na baka iniimbento lang ng isip ko ang mga tunog. Ngunit bago tuluyang dalawin ng antok, dama ko ang malamig na simoy na dumaan sa gilid ng tenga ko. Parang may humihinga ng malapit. Nang lumingon ako, muntik na akong mapabangon sa gulat nang bigla kong makita si George na malapit ang muka sa akin. Ginulat mo naman ako, mahal. Mahal, pasensya na ha. Nabulilyaso agad ang honeymoon natin. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Sino pa namang mag-aakala na ganitong mangyayari? Pero ako nagpumilit na ituloy ang biyahe. Dapat, nakinig ako sa'yo. Kung tutuusin, pumayag rin naman ako eh. At wala rin naman tayong choice. Hindi rin naman natin kakayaning lakarin ng ilang kilometro sa gitna ng bagyo. Sige na, hindi na. Pero alam mo, kahit sa gitna ng lahat ng to, masaya pa rin ako dahil ligtas tayo. Ako rin. Pangako, babawi ako. Kapag nakalabas tayo dito, gagawa tayo ng bagong plano. Yung honeymoon na paniguradong hindi na mapipigilan ng kahit anong sama ng panahon. Basta safe na makauwi na lang tayo. Sapat na yan para sa akin. Matulog ka na, mahal. Ako nang bahala. Dahan-dahan akong nilamon ng antok noon, Miss Amy, habang nakahiga sa banig. Kahit pilit kong binabantayan ang bawat kaluskos sa paligid, nananaig pa rin ang pagod sa katawan ko. Ang huli kong naalala ay ang bigat ng braso ni George na nakapatong sa akin, na para bang sinasabi niyang ligtas kami. Pagmulat ng mga mata ko, maliwanag na ang silid. Hindi pa rin tumitigil ang patak ng ulan. Sa oras na yon, hangin naman ang malakas kaya't kahit papaano
ay may liwanag ng araw na sumisilip sa mga siwang ng dingding. Agad kong naamoy ang bagong lutong pagkain, halong usok ng kahoy at ginisang bawang, at narinig ko ang mga tinig mula sa ibaba. Mga boses na normal, may halakhakan. Si George naman ay mahimbing pa rin natutulog sa tabi ko at kahit papaano, napangiti ako. Kaylee? George? Gising na ba kayo? Oo, gising na. Anong oras na ba? Hindi ko alam, mahal pero maliwanag na. Pasok ako ha. Sige lang. Ay, buti gising na kayo. Halina kayo sa baba. Naghanda si nanay ng almusal. Nakakahiya naman. Saglit lang at susunod kami. Huwag kayong mahiya. Talagang para sa inyong niluto niya. Bihira lang kasi talaga kami magkabisita. Ganun ba? Naku, maraming salamat pa rin. Walang anuman. Tara na, bago lumamig ang kape. Naghihintay na rin si tatay at si Darius. Sige, susunod kami. Saglit lang mag-aayos lang kami. Okay, sige. Bumaba kami ni George sa hagdan, Miss Amy, at sinalubong agad ako ng amoy ng bawang at kape. Malamig ang simoy ng hangin mula sa bintana at kahit papaano ay may sinag ng araw na pumapasok at tumatama sa mesa kung saan nakahain ang pagkain. May pritong isda, sinangag at isang palayok ng sabaw na kumukulo pa. Nakaupo na sina Aling Lilith at Mang Silvano, tahimik na nagkakape, habang si Darius ay abala sa pag-aayos ng mga plato. Ngumiti sila sa amin at saglit akong nakaramdam ng ginhawa. Ang lahat ay parang ordinaryong umaga sa probinsya. Masaya, payapa, walang bakas ng takot o panganib. Habang nakatingin ako sa kanila, bigla kong naalala ang mga tunog na narinig ko nung gabi. Yung tila yabag sa ibaba, yung pagaspas sa bubong, at yung malamig na hininga sa tabi ng tenga ko. Parang ang layo ng natnang yon sa nakikita ko ngayon. Pero kinumbinsi ko ang sarili na siguro dala lang yon ng pagod at trauma ng bagyo. At malamang utak ko lang ang nag-imbento ng takot. Kain lang kayo. Mainit pa ang sabaw. Mas masarap higupin yan kapag ganitong umuulan at malamig ang panahon. Salamat po. Ang bango nito. Oo nga po. Parang ang sarap naman po nito. Mas masarap ang pagkain kapag may bagong bisita. Tikman nyo tong isda. Sariwa pa yan. Huli kagabi bago dumating ang bagyo. Mabutit hindi kayo nasaktan. Delikadong dagat kapag ganyan kalakas ang alon. Oo nga Hindi rin namin inakala nga abutin kami. Buti na lang at may mga waterproof ang bag namin. At kahit paano kinaya naman po naming makalangoy hanggang sa Pampang. Gaano po ba kalayo itong lugar ninyo sa bayan? Ay, malayo. Hindi basta nakakarating ang tao rito kung hindi taga rito. Liblib kasi itong baryo namin. Sa sobrang layo nga, ay hindi na kami kayang makakuha ng supply ng kuryente. Pero wag kayong mag-alala. Ligtas kayo dito. Salamat po. Habang kumakain kami, Miss Amy, tahimik kong tinitikman ang sabaw at kanin. Sa una, normal lang ang lahat. Malasa, medyo maalat, pero sakto sa malamig na umaga. Kumuha ako ng karne mula sa mangkok na inilapit ni Aling Lilith. Medyo maitim ang kulay nito, pero naisip ko, baka baboy lang na inihaw kagabi. Nang ilagay ko sa plato, napansin ko ang kumikislap sa gilid ng peraso. Akala ko muna'y taba lang na tumigas, pero nang kunin ko gamit ang kutsara, dun ko nakita isang maliit na singsing, nakabaon sa mismong karne. Mabigat, silver ang kulay at may ukit pa ng pangalan sa loob. Parang nanlamig ang buong katawan ko. Nabaling ang tingin ko sa paligid ng mesa. Lahat sila normal lang, tuloy sa pagkain at usapan, walang kamalay-malay. Ako lang ang nakatitig sa singsing na yon, nanginginig ang mga kamay ko. Bumilis ang tibok ng dibdib ko at bago ko pa mapigilan ang sarili, ibinuka ko na ang bibig para magsalita. Ano to?
may singsing sa karne. Singsing? Imposible naman yata yan. Ako ang naglinis ng karni kanina. Inayos ko naman ang paghugas. Wala naman ako nakitang singsing. Patingin ka. Totoo nga, may singsing nga. Parang nakabaon pa sa laman ng karne. Paano napunta to dito? Ay, nako, pasensya na kayo. Siguro natanggal lang habang nagluluto ako kanina. Naku, nakakahiya naman. Huwag nyo na lang kainin tong putahing ito. Pasensya na talaga. Sige mahal, magpalit ka na lang ng pagkain. Itong isda na lang muna ang ulamin mo. Pasensya na kayo. Nagkataon lang siguro yan. Malinis naman kami magluto. Pero may pangalan yung singsing na Maribel. Ay, pangalan niya ng kapatid ko. Galing kasi yan sa kanya. Ay, teka. Huwag na yung pagtuunan pa ng pansin. Kumain na lang muna tayo. Hindi ko na po magawang kumain noon, Miss Ami. Kahit anong pilit kong ibalik ang kutsara sa sabaw, nanginginig lang ang kamay ko at parang dumidikit pa sa lalamunan ko ang amoy ng karne sa plato. Si George naman ay pilit na ngumiti at kumain pa rin. Marahil para hindi na humaba ang eksena. Pero ramdam ko ang mahigpit niyang paghawak sa kamay ko sa ilalim ng mesa. Parang sinasabing, magtiwala lang ako sa kanya. Tumingin ako sa paligid at napansin sina Celine at Darius na abala sa pagpapilit ng pinggan para bang gustong mabilis na mawala ang singsing sa usapan. Si Aling Lilith naman ay patuloy lang sa pagkain na parang walang nangyari. Ngunit ang pinaka nakakakaba ay si Mang Silvano. Tahimik siya. Paminsan-minsan nakatitig sa akin na para bang alam niyang hindi ko basta makakalimutan ang nakita ko. Bumigat ang hangin sa paligid. At kahit anong pilit kong kumbinsihin ang sarili na aksidente lang ang lahat, may tinig sa loob ko na nagsasabing may mali. At simula sa sandaling yon, alam kong hindi na ako pwedeng magpakakampante. Nga pala, Kaylee, George, baka gusto niyong sumama sa amin mamaya. Saan? Doon sa kabilang kubo, gumagawa kami ng banga mula sa luwad. Para hindi kayo mainip habang tuloy-tuloy ang ulan. Banga? As in clay pots? Oo. Hindi lang basta libangan. Kabuhayan talaga namin yan dito. Binibenta namin sa pamilihan. Dinadala pa minsan sa kabilang isla. Baka lang gusto niyong subukan. So parang business at art combined. Ganon nga. At saka dito sa baryo, halos lahat ng pamilya nakadepende sa clay molding. Kaya bata pa lang, tinuturuan na agad. Lahat ng bata? Oo, para paglaki nila, kabisado na. Hindi lang para sa pera. Parang sinasanay na rin silang hawakan at pakinggan ang anyo ng putik. Aba, parang culture din talaga nila. Ang ganda rin siguro na lumaki ka na may ganong skill. Pero hindi na siguro kami sasama. Baka istorbo lang kami sa ginagawa ninyo. Hindi, mas maganda nga kung sumama kayo. Para naman malibang kayo kahit papaano. Mukhang wala pa rin naman balak huminto ang bagyo, kaya hindi pa rin kayo makakaalis. Oo nga naman, Kaylee. Tsaka para kahit papano, may mga memories naman kayong maganda sa honeymoon nyo. Mahal ano? Bakit hindi natin subukan? Hindi naman kasi ako artistic. Baka masira ko lang. Okay lang yon. Subok lang naman eh. Kesa naman masayang araw nyo na dapat honeymoon. Subukan na lang ninyo ang ibang activity na pwede nyo magawa dito. Para at least hindi naman masayang ang bakasyon nyo. Kung sa bagay nga, what do you think, mahal? Okay, subukan natin, mahal. Biruin mo, no? May mga ganitong eksena pala ngayon. Parang horror movie lang sa pelikula, no? May mag-asawang napadpad sa isang isla. Tapos, may kababalaghan na mangyayari. Baliw ko talaga, Darius. Wag nyo nang seryosohin yan. Mahilig lang talaga siyang magpatawa na medyo creepy. Akala niya siguro nakakatuwa siya. Hindi naman ako nagpapatawa eh. Okay lang naman. Wala naman yun. Basta sumama na kayo para maiba naman. I think exciting to, mahal. Para na rin may bago tayong ma-experience. Okay, sige. Try lang natin. Ayun. Natapos po ang hapunan at agad akong tumulong sa pagliligpit ng mga plato, Miss Ami. Wala naman silang naging tutol kaya pinagtulungan na namin ni George ang paghuhugas.
Pagkatapos ay umakyat na kami sa itaas at agad kong kinapa ang mga damit sa loob ng bag para masiguro kong tuyo nga ang lahat. Nang makita ko maayos na at wala namang basa, agad ako nagpalit ng damit. Ganon din ang asawa ko at sabay kaming bumaba matapos yun. Ano, nari ka na? Masarap hawakan ng putik kapag basa. Malambot siya, parang sumusunod sa galaw ng kamay. Oh, sige. Eto mahal, magpayong ka papunta sa kabilang kubo. Ang liit ng payong. Okay lang yan mahal. Sige na, mauna ka na. Tatakbo na lang ako. Sigurado ka ba? Oo naman, mabilis lang yan. Ang lapit-lapit to. Okay, sige. Ang daming bangha at paso. Ang gaganda ng mga designs nyo. Bihira ako makakita ng ganitong pottery. Kadalasan kasi yung mga simpleng design lang. Hindi ko nga maisip na pwede palang ganito. Nako, oo. Marami kasing gumagawa ng sariling mga design. At kapag nagagandahan kami, tinutuloy-tuloy na namin para ibenta. Ang gagaling nyo naman. Bihira ang may ganyang talent. Paswerte niya lang talaga din, no? Kaya siguro mahal din namin ang pottery. Hindi lang siya trabaho, parang sinasalamin niya rin ang pagkatao namin dito sa baryo. Salamin ng pagkatao? Dito kasi, may kahulugan ang bawat anyo. Kapag nakahubog ka ng paso, parang nagkukwento ka na rin ng bahagi ng sarili mo. Ah, parang symbolism. Oo, symbolism. Halimbawa, kapag malapad ang bunganga ng paso, ibig sabihin, bukas ka sa pagtanggap. Kapag makipot naman, parang may tinatago pa. Ang lalim naman pala. Aba, parang psychology test. Masigit pa sa psychology test. Ano bang ibig mong sabihin? Basta huwag mo nang isipin yun. Tara na, bago pa bumuhos lalong mas malakas na ulan. Sige, susubukan ko. Maganda yan. At tandaan mo, Kaylee, minsan, hindi mo alam, pero ang hugis na nabubuo mo sa kamay mo ay mas nagsasalita kaysa sa mismong mga salita mo. Ang lalim naman masyado niyan, Darius. Hindi ko mo na nga lang yung bibig mo, Darius. Ginugulo mo ang isip ni Kaylee eh. Oo nga pre, baka mamaya ayaw niya nang sumama. Hindi, okay lang. Curious din naman ako eh. Good. Yan ang gusto ko. Curiosity. Kasi doon nagsisimula ang lahat. Halina nga kayo. Lalo pa po akong pumasok sa loob ng kubo, Miss Ami. At agad akong sinalubong ng amoy ng basang lupa. Nakahilera sa gilid ang mga tapayan at paso. Parang mga matang nakatingin sa amin. Umupo kami sa mahabang bangketo habang inilapag ni Darius ang mga palanggana ng luwad. Hinawakan ko ang isa, malamig at madulas sa palad. Habang nilalaro ko ito, parang bumalik ako sa paglalaro ng putik noong bata ako. Pero mas mabigat ang pakiramdam nito. Parang may hinihinging respeto. Kasabay ko si Celine, dahan-dahan niyang iniikot ang clay sa daliri niya hanggang maging bilog. Nang ngumiti siya sa akin, para bang sinasabi niyang huwag madaliin. Samantala, abala si George sa tabi ko. Pinipilit gawing tasa ang hawak niya at napatawa pa nang maputol ang gilid. Sina Celine at Darius naman halatang sanay na sanay. Mabilis nilang inaayos at ipinapakita kung paano muling buuin. Tahimik sa loob ng kubo, Miss Ami. Tanging tunog lang ng daliri naming humahagod sa putik at mahinang pag-ulan na may kasamang malakas na hangin ang maririnig. Habang hinuhubog ko ang paso, may kilabot na tumaan sa likod ko. Napansin kong nag-iba ang kulay ng luwad sa harap ko. Una, inisip kong dahil sa liwanag mula sa bintana. Pero nang tumingin ako kay Darius, nakita ko siyang may hawak na maliit na sisidlan at tahimik na nagbubuhos ng likido sa putik na hawak niya. Kumalat ang kulay sa mesa, pula, amoy malansa at matapang. Parang dugo na natuyo sa araw. Napakagat ako sa labi para huwag mapahigaw at pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na pintura lang yon. Pero habang humahalo ang pulang likido sa luwad, lalo pang sumisiksik ang amoy sa ilong ko. Si Celine, nakangiti pa rin, abala sa hinuhubog niya. Walang nagsasalita, parang normal lang para sa kanila. Ako lang ang nakakapansin. Ako lang ang nakakaramdam na may mali. Tumingin ako sa mga kamay ko.
Naliligo sa putik na malamig at madulas. Pero sa isip ko, baka sa susunod na igulong ko ang luwad, may tumikit na rin sa akin na hindi ko na maaalis. Gusto kong bitawan ang paso, pero alam kong mapapansin nila kung bigla akong hihinto. Kaya tahimik lang ako nagpatuloy. Iniisip na baka ako lang ang nag-iisip ng sobra. Pero sa loob ko, ramdam kong hindi basta putik ang hawak ko. Ano yun? Yung pulang binuhos mo sa putik? Yun ba? Pampatibay. Pampatibay? Para san? Para hindi madaling mabasag ang paso. Lalo na kapag ginagamit sa apoy o nilalagyan ng tubig. Pero parang iba yung amoy eh. Hindi siya parang herbal o pintura. Parang... Masasanay ka rin. Natural lang yan. Hindi lahat ng sangkap. Magaan sa ilong. Parang first time ko lang makarinig ng ganyan ah. Akala ko tubig lang at clay, sapat na. Sa inyo siguro, pero dito, hindi lang basta pasong ginagawa namin. Kailangan matibay, matagal masira. Kung clay lang at tubig, mabilis siyang mabasag. Sayang lang ang pagod. Ganun ba? Huwag ka mag-alala, Kaylee. Hindi naman yan masama kahit maamoy mo. Hindi ka maapektuhan sa amoy kung yun ang iniisip mo. Iyan lang talaga ang sikretong sangkap namin para mas matibay ang mga paso at banga. Oo sige, kung tradisyon nyo talaga, kami lang siguro talagang hindi sanay. Huwag mong isipin na kakaiba. Normal lang ito sa amin. Para lang siyang asin na nilalagay sa pagkain. Hindi masarap kapag wala. Pero saan gawa ang sangkap na yan? Pinulbos na bato lang yan. Pagkatapos, inihalo sa tubig. Kayo rin ang gumagawa niyan. Oo. Imbento lang din namin ito. Mas maganda kasi, mas natural. Natural? Oo, kasi galing din yan sa kalikasan. Pero bakit parang... Parang ang bigat ng amoy. Hindi naman amoy ba to? Kasi hindi ka sanay. Kapag matagal ka na dito, hindi mo na mapapansin yan. At saka Kaylee, minsan ang mga bagay na mabigat sa simula, sila rin na nagiging pinakamatibay kapag nasanay ka. Anong ibig mong sabihin? Total, nabanggit niyo na rin yan. Pwede naming ipakita sa mga kaibigan namin at pamilya itong gawa nyo. Parang promotion na rin sa business nyo. Lalo ng lola ko. Mahilig siya sa mga ganitong gamit pang design ng halaman sa loob ng bahay. Naku, maraming salamat. Malaking tulong sa amin yon. Oo nga, baka panahon na rin para makarating sa Maynila ang mga gawa natin, Celine. Ngayon kasi, hanggang bayan ng Secure pa lang kami. Mabenta naman ba siya? Oo naman. Ginagawang design sa mga resort. Tsaka yung mga mayayamang pamilya dito na may malalaking bahay at negosyo. Aba, ayos yan ah. Nasa sariling bayan pa lang kayo pero kita na ninyo ang benta. Mas maganda nga makarating sa Maynila para mas malaki ang kikitain nyo. Oo nga. Marami din mga business at resorts doon nakakailanganin ng mga ganyan. Hayaan mo. Susubukan kong sabihin yan kina nanay. Hinawakan ko ulit ang clay sa harap ko, Miss Amy, na binuhusan na rin ni Darius ng sinasabi nilang pampatibay. Diring-diri ako noon, pero pigil hininga kong ipinagpatuloy ang ginagawa. Pero habang tumatagal, hindi na ito katulad ng una. Pakiramdam ko'y mas bumigat, mas buo, at parang may pumasok na kakaibang lakas sa loob nito. Noong pinipisil ko ang gilid, ramdam ko ang bahagyang pagkalat ng likidong pula sa kamay ko. Napansin ko rin kumapit sa balat ko ang pulang kulay na halos hindi matanggal kahit anong kuskus. Pinilit kong magpanggap na walang kakaiba, pero sa loob ko, bumibilis ang tibok ng dibdib ko dahil hindi yun ordinaryong pigment. Malansa ang amoy, Miss Amy. Parang dugo na matagal lang nanuyo at biglang muling nabuhay. Si George ay natatawa pa habang binibiro ni Celine tungkol sa paso niyang parang natutunaw. Pero ako, hindi ko maalis ang tingin ko sa bilog na hinuhubog ko. May mga guhit at anyong kusang lumilitaw na hindi ko sinasadya. At pakiramdam ko, may kamay na gumagabay na hindi ko nakikita. Nang tumingin ako kay Darius, nahuli ko siyang nakamasid. Matalim ang tingin, halos parang siya ang nagdidikta kung paano dapat mabuo ang hawak ko. Habang tumatagal, mas lalo kong naramdaman na buhay ang clay sa kamay ko na para bang humihinga.
At doon, unti-unting sumiksik sa isip ko ang takot, Miss Amy. Takot na kapag natapos ko ito, hindi lang paso ang nilitaw, kundi isang bagay na matagal lang nakabaon sa baryong yon. Ba, ang ganda ng hugis Parang hindi nagawa ng baguhan yan Grabe, mahal. Mukhang mas maganda pa yan kaysa rito sa akin. Tingnan mo to. Parang nabundol ng tricycle. Grabe ka naman, mahal. Pero hindi sa biro. Hindi lang basta hugis yan. Parang may laman. Laman? Ano namang ibig mong sabihin? Clay lang naman to, di ba? Kumusta naman kayo riyan? Okay lang po, Nay. Nagsusubok po silang gumawa ng pottery. Ay, kakaibangan yung gawa mong yan, Kaylee. Hindi karaniwang paso ang nabubuo sa kamay mo, iya. Para bang may gustong lumabas na anyo ng isang mukha. Mukha? Nako, siguro dahil po sa mga linya ng kamay ko kaya ganyan. Hindi palaging guni-guni ang nakikita ng tao. Minsan, ipinapakita ng putik ang totoo mong dalahin. Sabi mo, mahal, hindi ka artistic. Pero tingnan mo, ang ganda ng gawa mo. Sa sobrang ganda, iniisip pa nila na parang hugis mukha na. Hindi, George. May kakaiba talaga. Parang may mga mata sa gilid. Nakikita mo ba, Kaylee? Ako? Hindi, wala akong nakikita. Actually, sobrang plain lang sa paningin ko. Huwag kang matakot kung ano mang lumabas dyan. Baka yun ang tutungan nyo ng kamay mo. Baka matagal na ito naghihintay na mabuo. Hindi ko alam kung anong sinasabi nyo. Hayaan mo lang, iya. Kung ano man ang ipinapakita ng iyong banga. Yan ang tanda na tinatanggap ka ng bari. Ibig sabihin, may kaugnayan ka sa amin. Oo. At hindi lahat ng bisita nakakaroon ng ganitong biyaya. Oh, teka, anong ibig niyong sabihin? Biyaya? Paso lang naman to di ba? Hindi, George. Hindi lang paso. Ang hugis, ang anyo, ang likidong ibinuhos kanina. Lahat yan may dahilan. At ngayon, ipinapakita ng gawa ni Kaylee kung saan siya nababagay. Nababagay? Hindi ko kayo maintindihan. Darating ang oras, Kaylee. Maiintindihan mo rin. Sige na, tama na yung mga biro. Paso lang yan. Wala namang kakaiba. Hindi ba, Kaylee? Oo, paso lang ito. Wala naman akong nakikita mukha dito. Paso nga. Pero hindi lahat ng paso may ganong hugis. Parang may mga guhit na hindi kayang gawin ng isang baguhan. At hindi basta guhit. Para silang mga litid, mga ugat. Para bang may buhay ang putik sa mga kamay niya. Nagbibiro ba kayo? Sandali nga, tama na, okay? Hindi na nakakatuwa. Kinakabahan na ako sa mga nakikita at pinagsasabi nyo Iya, huwag kang matakot. Ang mga bagay na lumalabas ng pusa, iyon ang tunay na tanda. Anong tanda? Seryoso ba kayo? Nakakatakot naman kayo magsalita. Gusto niya lang yatang takutin ang asawa ko Hindi namin gustong manakot. Pero hindi rin namin pwedeng baliwalain ang ipinapakita ng mga kamay niya. Kung saan man kayo galing, hindi aksidente na dito kayo dinala ng bagyo. Teka nga, nalilito na ako sa inyo Pwede ba kung ano man yung nakikita niyo sa banga na to? Huwag niyo nang sabihin sa amin. Hindi naman namin kayo naiintindihan. O baka ayaw mo lang tanggapin, George. Hindi lahat ng aksidente. Aksidente nga. Ano bang ibig nyo sabihin? Hindi mo kailangang matuwa. Ang kailangan mo lang ay tanggapin na hindi lahat ng tao karaniwan. Tama na nga sabi Kung gusto niyong aliwin kami, pwede naman yung iba. Hindi kailangang gawing misteryo ang bawat salita niyo. Kung hindi ka handang makinig, George, hayaan mo si Kaylee ang makarinig. Siyang kailangang makaintindi at hindi naman ikaw. Ikaw ang huwag makialam. Ano? Huwag niyo pagsasalita ng ganyan ang asawa ko. Alam niyo, papasok na lang kami sa loob at magpapahinga. Ayoko pong maging bastos. Pero hindi po ako sanay sa mga pinagsasabi ninyo. Tara na, mahal. Parang pasulang Ginagawa pa kasing big deal Napaka-weird naman ng pamilya na to. Umakyat kami ni George sa taas, Miss Amy, at agad akong humiga. Pinilit kong ipikit ang mga mata ko pero kahit sa dilim, malinaw ko pa rin nakikita sa isip ko ang hugis ng paso. Maliit lang yon. Ordinaryong putik na dapat ay walang kahulugan. Pero sa bawat pagdikit ng palad ko kanina, ramdam ko pa rin hanggang ngayon
ang lagkit ng pulang likido na parang dumidikit pa rin sa balat ko. Malansa. Yan ang hindi ko maalis sa utak ko. Gusto kong isipin na baka pintura lang yon o kung anong timpla para tumibay ang paso. Baka nga tama lang ang sabi nila. Pero bakit ganun ang amoy? Bakit parang masyadong totoo? Huminga ako ng malalim at sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko. Sinasabi sa isip ko na baka dala lang ito ng pagod sa lahat ng nangyari. Mahal, okay ka lang ba? Hindi ko alam. Naiinis ako, George. Alam ko namang nasira ang honeymoon natin. Kaya ka nagkakaganyan. Pero alalahanin mo na nakikituloy lang tayo ngayon. Habang hindi pa nahihinto ang bagyo, wala tayong magagawa kundi pakisamahan sila. Alam ko naman yun. Pero hindi ako komportable sa mga salita nila eh. Ay, basta naiinis ako. Ganito na lang, mahal. Ang mabuti pa, wag na muna tayo lumabas dito. Siguro naman bukas, huhupa na ang bagyo at makakabiyahe na tayo papunta sa hotel. Oo nga pala. Sinubukan mo na bang tawagan yung hotel? Walang signal dito eh. Kagabi pa nga ako sumusubok. Ano ba yan? Kainis naman. Sana pala hindi na si Kihor ang napili kong maging honeymoon natin. Kung sa iba na lang tayong resort, baka naging mas maganda pang bakasyon natin bilang mag-asawa. Huwag ka na magalit, mahal. Tapos na eh, nandito na tayo. Kapag yan at yan lang iniisip mo, lalo ka lang mababad mood yan. Ay, ewan. Pumaling ako noon sa kabilang panig ng higaan, Miss Amy, at tumingin sa bukas na bintana para kahit papaano makahinga ng maayos. Sinalubong ako ng malamig na simoy mula sa dagat. Malakas pa rin ang bagyo. Ang mga puno sa gilid ng daan ay nag-uumpugan sa lakas ng hangin at bawat kaluskos ay parang may nagtatago. Naamoy ko ang alat ng hangin, halong putik at basang lupa. Pero may kakaiba sa singaw ng paligid. Malansa, gaya ng dumikit sa kamay ko kanina. Sinubukan kong isang tabi yon, inisip na baka kuni-guni lang o dala ng takot sa liblib na lugar. Nakatingin ako noon sa dilim ng baryo. Puro anino, walang malinaw na anyo. Pero pakiramdam ko may mga matang nakatingin. Hindi ko man makita pero ramdam ko. Bawat patak ng ulan sa bubong at bawat hampas ng hangin sa dingding ay parang may dalang bulong. Mahihinang tunog na hindi ko maintindihan pero naroon. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na pagod lang ako at pinili ko muling pumikit. Pero habang ginagawa ko yon, mas lumalakas ang pakiramdam na may ibang presensya sa paligid. Hindi ko alam kung galing sa bagyo o sa mga taong kanina pa ako tinititigan na parang may alam sila na hindi ko alam. Mahirap matulog sa gitna ng bagyo, Miss Amy. Kahit nakahiga na kami ni George sa maliit na papag na inilaan sa amin, ramdam ko ang bawat pag-uga ng hangin sa dingding ng bahay. At ang walang tigil na ulan na bumabayo sa pawid na bubong parang nibong daliri na kumakatok mula sa labas. Lumipas ang oras at madilim na muli ang paligid. Sa tabi ko ay nakapikit na si George. Marahang humihilik agad. Pero ako gising pa rin at hindi mapakali. May mga sandali na sumisingit ang katahimikan sa pagitan ng hampas ng ulan. Sa pagitan ng hampas ng ulan at doon ko naririnig ang iba pang tunog. Mahihinang yabag sa lupa para may naglalakad sa paligid ng bahay. Minsan tila may kumakaluskos sa gilid ng dingding o may humahaplos sa pawid na bubong. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na baka hayop lang yun, baka aso o kambing na nakawala dahil sa bagyo. Pero sa bawat pagdaan ng anino mula sa labas ng bintana, lalo lang bumibilis ang tibok ng dibdib ko. Hindi ako makagalaw. Para akong naipit sa dalawang takot. Ang takot na baka makita ko kung ano man yun kung sisilipin ko. At ang takot na baka hindi ko makita kahit silipin ko. Niningon ko si George. Gusto kong gisingin siya. Pero ayokong isipin niyang ina-overreact ko lang lahat. Kaya nanatili akong tahimik. Pilit pinapakalma ang sarili habang binabantayan ang bawat yabag, bawat kaluskos,
at bawat aninong dumadaan. Doon ko naisip, Miss Ami, na baka tama nga ako kanina. Baka hindi lang pagod o guni-guni ang nararamdaman ko. Baka may iba talagang nagmamasid sa amin mula sa dilim. George? George, gising! Bakit? Anong oras na ba? Wala ka bang naririnig? Na ano? May naririnig akong tunog sa labas. Tunog? Ano bang naririnig mo? Parang ungol. Hindi hayop, George. Hindi normal. Kanina pa ipaulit-ulit. Sandali. Teka. Oo nga. Para bang may umiiyak. Diyan mismo sa likod ng bahay. Parang babae. Sandali. Sisilip ako. Wala namang tao sa labas, mahal. Baka guni-guni lang natin. Malakas ang hangin. Baka nagdadala ng kung anong tunog. Hindi. Naririnig ko ng malinaw. George, hindi yan hangin. May tao doon. Teka, paano kung nangangailangan din ng tulong? Tulong? Sa ganitong oras? Sa gitna ng bagyo? Sa ganitong oras nga lagi may nangangailangan ng tulong, di ba? Tingnan mo, nun tayo. Kaya nga kailangan kong silipin. Huwag ka nalabas, George. Baka mapano ka pa, delikado. Paano kung may nasugatan? O na-stranded din kagaya natin? Pero paano kung hindi? Paano kung hindi tao yun? Ano bang ibig mong sabihin? Nararamdaman ko, George. Simula pa kanina, may mali dito. Hindi ko alam kung ano, pero hindi ito basta-basta. Kung totoo man yung nararamdaman mo, mas lalo tayong dapat na mag-ingat. Kaya nga sinasabi ko na sa'yo na huwag ka nang lumabas. Samahan mo na lang ako dito. Natatakot na ako, mahal eh. Sige, mahal. Huwag ka mag-alala. Hindi ako alis sa tabi mo. Dito ka. Maiga ka sa balikat ko. Para makapagpahinga ka naman ng mabuti. Hindi na talaga ako nakatulog noon, Miss Ami. Kahit nakahiga ako, nakatikit lang ang mga mata ko sa kisame habang pinakikinggan ang bawat patak ng ulan at bawat pag-ungol mula sa labas. Si George nakaupo na rin sa gilid ng papag, nakatalikod sa akin. Tahimik lang siya at binabantayan ako habang nakapako ang tingin niya sa maliit na bintana na parabang handang tumayo anumang oras. Mahigpit ang pagkakakuyom ng mga kamay niya na tila pinipigil ang sariling huwag lumabas. Lalo na't ang ungol na yon ay hindi tumigil, minsan mahina. Halos pabulong lang na parang tinatangay ng hangin. Pero minsan bigla na lang itong lumalakas, parang isang iyak na puno ng sakit at pagdurusa. At sa bawat pag-atake ng tunog na yon, napapalingon ako kay George. Naghahanap ng sagot sa mga mata niya, pero wala. Lumipas ang mga oras na parabang hindi gumagalaw ang orasan. At sa bawat kidlat na dumaan, kita ko ang mga aninong gumagalaw sa labas. Mga anyong hindi ko maipaliwanag, dumadaan lang sa liwanag at naglalaho ulit sa dilim. Pinilit kong isara ang mga mata ko. Iniisip na bukas, hihinto na ang ulan at makakaalis na kami. Pero sa tuwing dumaraan ang ungol na yon, ungol na parang nagmumula sa hindi isa kundi marami. Bumabalik ulit ang kaba sa dibdib ko. Natapos ang gabi at muling nagpuminit na sumikat ang araw. Gaily, gising ka na? Di naman ako nakatulog eh. Alam ko, ako rin eh. Buong gabi tayong binulabig ng kung ano man yun. Naririnig mo rin lahat, diba? Hindi lang ako. Hindi ako nag-iisa. Narinig ko pero wala tayong magagawa kundi magpanggap na normal lang. George, paano kung... Magandang umaga. Ba, ang aga niyong nagising ah. Kumusta ang tulog ninyo kagabi? Medyo mahirap pong makatulog, Aling Lilith. Malakas kasi po ang ulan. Ay, oo. Sanay na kami riyan. Kapag tag-ulan, parang walang tigil ang langit sa pagbuhos. Pero nakasanayan na din. Oo nga po eh. Siguro nga, hindi pa kami sanay. Eto, may tinapay at konting tsa. Pampainit ng tiyan. Tamang-tama sa malamig na panahon. Aling Lilith, kagabi po ba may narinig kayo? Narinig? Anong ibig mong sabihin, Iya? Parang may umiiyak o umuungol. Ay, nako. Baka hangin lang ang narinig mo.
Dito kasi kapag malakas ang bagyo, kung ano-anong tunog ang dala, minsan akala mo may taong sumisigaw. Pero kapag tiningnan mo, hangin lang pala sa mga puno. Oo nga. Siguro nga, ganun nga yun. Siguro nga. Huwag mong dibdibin, Iha. Dito, ligtas kayo. Wala kayong dapat ipag-alala. Salamat po, Aling Lilet. Salamat din po sa almusal. Naku, nag-abala po kayong pumunta dito sa taas. Ay naku, wala yon. May kukunin din naman ako kaya dinala ko na. Naisip ko kasi na baka gusto mo ditong mag-almusal na kayong dalawa lang. Lalo na't mukhang natakot ka namin kahapon. Pasensya na rin po kayo sa inasta ko. Pasensya ka na rin sa amin, Iha. Hindi lang kami makasabay sa mga katulad mo. Dahil mga taga-bundok lang naman kami. Lalo na ang mga anak ko. Hindi sila sanay makisalamuha sa tao. Kaya hindi nila napag-iisipan ng mabuti ang mga sinasabi nila. Naintindihan po namin, Aling Lilet. Salamat po. Wala yon, Iyo. O ano, mauna na ako sa inyo. Sige po. Pinilit ko talagang ngumiti noon, Miss Amy, habang hawak-hawak ang tinapay na iniabot ni Aling Lilith. Pero sa loob-loob ko, may kumikiliti sa pakiramdam ko. Parang may mali, parang pilit. Ang paraan ng pagkakangiti niya ay sobrang kalmado. Sobrang magaan para sa isang taong nakatira sa gitna ng liblib na isla at sa gitna ng bagyo. Para bang wala siyang narinig kagabi o mas masahol pa, para bang sinasadya niyang huwag aminin kung anuman ang totoo. Habang nagsasalita siya tungkol sa ulan at kung paanong palagi raw itong bumabayo tuwing ganitong panahon, napatingin ako sa mga mata niya. Malinaw, masigla, pero may nakatagong hindi ko maipaliwanag. Isang bagay na hindi basta kasanayan lang sa unos. Nasa tabi ko si George, ngumunguya ng tinapay at pilit na nagpapakasaya. Pero alam kong ramdam din niya ang bigat sa bawat pilit niyang ngiti. Nakasilip ang kaba at pag-aalala na pareho namin hindi masabi. Matapos mag-almusal, kinailangan namin bumaba na para maligo. At doon sa sala, tahimik na nakaupo si Mang Silvano habang sumisip-sip ng kanyang kape. Magandang umaga. Mabuti at gising na kayo. Magandang umaga po, Mang Silvano. Magandang umaga rin po. Narinig ko na medyo hindi kayo nakatulog kagabi. Malakas ang bagyo, di ba? Opo, medyo po. Dito sa baryo, kapag ganitong panahon, maraming bagay ang hindi dapat pinapansin. Minsan may mga tunog na parang may ibig sabihin, pero wala naman. Kaya mas mabuti kung wag na lang kayong masyadong makikinig. Opo, pasensya na po. Nabubulabog po ba namin kayo kagabi? Hindi naman. Pero iwasan muna ninyong lumabas habang malakas pa ang ulan. Ang daan papunta sa gubat, maputik at madulas. At hindi ligtas para sa mga taong hindi sanay sa lugar na ito. Bakit po? May delikado ba sa gubat? Hindi nyo na kailangang malaman ang lahat ng detalye. Basta't sundin na lang ninyo ang payo ko. Huwag masyadong magpagala-gala. Dito lang muna kayo sa loob o kayo sa paligid ng bahay. Okay po. Mabuti. Sa ganitong panahon, mas ligtas kung magkakasama. Tandaan niyo yan. Opo. Ramdam ko noon, Miss Amy, ang bigat sa bawat salita ni Mang Silvano. Hindi niya kailangan sabihin ng direkta, pero malinaw na may tinatago sila. Hindi yun basta payo para sa kaligtasan namin, kundi parang babala. Paalala na huwag kaming makialam sa anumang nasa labas. Kumirot ang sikmura ko dahil sa kaba at pakiramdam ko, bigla kaming nakulong. Ang bahay na noon ay parang kanlungan mula sa bagyo ay naging hawla na hindi ko alam kung pinoprotektahan ba kami o pinipigil lumabas. Nang tumingin ako kay George, nakita ko sa mga mata niya ang parehong iniisip ko. Pero gaya ng dati, pinili niyang huwag sabihin at mas ginusto pang ngumiti, magpakumbaba at sumunod. Si Aling Lilet naman ay abala lang sa pagtiklop ng mga tela na parang walang narinig. Pero ramdam ko ang tensyon sa pagitan nilang mag-asawa. Si Mang Silvano seryoso, si Lilet sobrang kalmado, at kami, mga bisita, naiipit sa gitna ng mga titig at salitang hindi nila tuluyang sinasabi. Binaling ko ang atensyon kay George
at sinabi na siya na muna ang maunang maligo. Tumango naman agad siya kaya't huminga lang ako ng malalim. Lumabas ng paunti-unti at naglakad papunta sa gilid ng kubo kung saan tanaw ko ang dagat. Ang mga alon nagwawala at sumasalubong sa hangin na parang walang katapusan. At doon ko naramdaman ang bigat ng lahat ng nangyari mula sa bangkang tumaob hanggang sa amoy na ayaw kumawala sa isip ko. Habang nakaupo ako roon, ramdam ko pa rin ang pagkabasa ng balat ko kahit nakabalot na sa kumot. Mainit ang tela pero may kakaibang init na parang kumakapit at ayaw kumawala. Kaya pilit kong iniwas ang isip ko sa pakiramdam na yun at hindi ko namalayan na inabot na pala ako ng hapunan sa pagkakaupo hanggang sa bigla na lang tumabi sa akin si Darius. Oh, anong iniisip mo? Wala naman. Sigurado ka ba? Actually, marami. Gaya ng... Gaya ng itong linggo na to na bakasyon namin mag-asawa. Nabulilyaso pa dahil sa bagyo. Which is, hindi ko naman masisi ang kahit sino dahil wala namang may gusto nito sa amin. Yun lang ba? Oo, yun lang. Talaga ba? May isa pa. Ano yun? Hindi ako komportable rito. I'm sorry to say this, pero hindi kasi ako sanay sa mga malalalim niyong salita. Pag naririnig ko yan, naiinis ako. Pakiramdam ko kasi may kakaiba na parang hindi normal. Kaya pala. I'm sorry. Alam kong ang rude ko na bilang bisita ninyong tinutulungan niyo lang naman. But I just can't help it. Hindi lang siguro talaga ako sanay. Alam mo, Kaylee, walang problema yan. Maganda nga yan eh. Maganda? Paano naman naging maganda? Kasi ibig sabihin, handa ka. Ano man ang mangyari. Ha? Hay nako. Ang mabuti pa, pumasok ka na sa loob at handa na ang hapunan. Gisingin mo na rin ang asawa mo. Gusto ko sanang tumanggi sa hapunan at magkunwaring masama ang pakiramdam ko, Miss Amy. Pero nang sunduin na kami ni Mang Silvano ay wala na akong nagawa kundi bumaba. Sa lamesa sa harap ko, nakalatag ang mangkok ng sabaw na kanina pa umuusok. Sa una ay malinamdam ang amoy, ngunit habang tumatagal, unti-unting nagiging kakaiba. Malansa, halos parang may halong dugo. At sa ilalim ng sabaw ay may mga anino akong nakikitang kumikilos pero hindi ko magawang titigan ng matagal. Sinubukan kong ituon ang pansin sa paligid. At doon ko napansin ang mga pasot banga na nakasabit sa dingding. Iba't iba ang laki at lahat may mga markang hindi ko kilala. Ang ilan tila may bakas pa ng pulang mansya na halong lumang putik. At kahit maganda ang pagkakagawa at halatang masinsinan at may kasanayan, hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkailang. Masyado silang magiliw, Miss Amy. Masyadong sabay-sabay ang kilos. Para bang bawat galaw ay may nakaplanong layunin. At sa kabila ng kanilang mga ngiti, ramdam ko ang titig na hindi lumuluwag. Parang ako ang sentro ng lahat ng kanilang atensyon. Sa labas, lalo pang lumakas ang ulan at ang hampas ng hangin ay humalo sa ingay ng dagat. Para bang sinasadya ng kalikasan na siguraduhin hindi kami makaalis. Hindi ka ba makakain, mahal? Oo, mahal eh. Masama talagang pakiramdam ko. Panigurado, dahil yan sa pagtambay mo sa gilid ng kubo. Dahil yan sa pagtambay mo sa gilid ng kubo kanina. Nabasa ka kasi ng ulan, pero hindi ka pa rin umalis. Doon ka ba galing kanina? Anong ginawa mo naman sa labas, mahal? Wala. Pinagmasdan ko lang yung dagat. Mukhang masama nga ang pakiramdam mo, mahal. Gusto mo ba na matulog na lang muna? Oo. Wala rin naman akong panlasa kaya hindi ako makakain. Sige, mahal. Excuse po. Iatid ko na muna po si Kaylee sa taas. Masama po kasi ang pakiramdam niya. Pasensya na po. Magpapahinga na lang po muna ako. Masama po talagang pakiramdam ko eh. Sige, Iha. Ipagtatabi na lang kita ng ulam para pag nagustuhan mo ay pwede ka namang kumain. Nako, nakakahiya naman po. Kahit wag na po. Hindi naman po ako gutom. Ano ka ba? Okay lang naman. Madami naman ito kaya ipagtatabi ka na namin. Oo nga, Kaylee. Malay mo.
Pag nakatulog ka ay magutom ka pagising. Hindi. Ha, sige po, salamat. Aakyat na po muna kami. Salamat po ulit. Sige, iho. Mahal naman. Bakit naman tinanggihan mo pa sila? Pwede ka namang umuo na lang. Nakakahiya naman eh. Ano namang nakakahiya doon? Sa ayokong kumain ng pagkain nila. Bakit? Ano bang problema mo, mahal? Okay naman tong niluto nila, di ba? Anong okay doon? Di mo ba nakikita yung sabaw? Bakit? Ano bang meron doon? Ano? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita yung mga gumagalaw sa ilalim? Ano? Wala naman ako nakikita, mahal. Patingin nga ng noo mo. Alisin mo nga yan, hindi ako nilalagnat, okay? Anong akala mo sa akin? Nag-iimbento? Nag-hallucinate? Hindi naman sa ganun, mahal. Pero nagmamagandang loob lang ng tao eh. Nakakahiya kung pakikitain natin sila na parang hindi man lang tayo natutuwa sa tulong nila sa atin. Alam mo, George, kung hindi ka naniniwala sa akin, di wag. Hindi naman kita pinipilit eh. Ang mabuti pa iwan mo na ako dito at bumalik ka na dun sa baba. Bahala ka na kung anong gawin sa'yo ng mga weird na pamilyang yon. Mahal naman, nag-uusap tayo ng maayos oh. Anong maayos? Malinaw naman na hindi ka naniniwala sa akin. O di sige, bumaba ka na at makisama ka sa kanila. Huwag mo kong sisisihin na hindi kita binalaan sa una pa lang. Mahal. Ano ba? Sinabing bumaba ka na nga eh. Kahit kailan naman, hindi ka talaga sa akin nakikinig eh. Hindi kita pinakikinggan, Kaylee. Hindi ko lang gusto yung inaasta mo. So ano? Ako ang may problema ngayon. Pwede ba? Huwag tayo magturuan. Bakit hindi? Sinisisi mo na naman talaga ako eh. Panigurado, di ba? Ako ang nag-book ng honeymoon natin sa isla na to. Kaya kasalanan ko kung bakit nabulilyasong lahat, di ba? Hindi kita sinisisi tungkol dyan, okay? Tapos na yun, Kaylee. Just, please. Please. Umalis ka na lang muna, George. Please, gusto ko munang mapag-isa. Bisit. Naiyak na lang ako noon, Miss Amy. Siguro dahil sa lahat ng naiisip ko tungkol sa mga nangyayari kaya napagbuntunan ko si George. Makalipas ng ilang oras at hindi pa rin siya nakakabalik, nagsimula na akong kabahan. At kahit hindi ako mapalagay, pinilit kong palakasin ang loob ko at agad akong bumaba. Mahal? Mahal, nandito ka ba? Mahal? Oh, Kaylee. May kailangan ka ba? Gabi na. Hinahanap ko lang si George. Hindi pa kasi siya umaakit mula kanina eh. Yun ba? Ang alam ko isinama siya ni Darius sa tiyuhin namin eh. Sabi kasi ni George, gusto mo na raw umalis dito. Kaya yon. Sinamahan siya ni Darius para manghiram ng jeep sa tiyuhin namin. Ha? Akala ko pa delikado ang daan ngayon. Malakas pa rin ang bagyo, hindi ba? Oo nga, pero yun ang gusto mo, hindi ba? Celine, I'm sorry kung pakiramdam ninyo ang sama ng ugali ko. Hindi lang talaga ako sanay nakikitulog sa mga hindi ko naman masyadong kakilala. Mukha nga. Kutis mo pala ang halatang mayaman ka eh. Ang mga katulad mo, bihira talagang kampante ang loob sa mahihirap na katulad na. Hindi naman dahil sa ganun. Hindi ayos lang. Naiintindihan kita, okay lang. Pero, Hindi na, Kaylee. Naiintindihan naman namin. Alam naman namin kung hanggang saan lang ang kaya namin. Okay lang. Sige na. Papasok na ako. Gabi na kasi eh. Kailangan ko na rin matulog. sandali. Ano yun? Maraming salamat sa pagtulong ninyo sa amin ng asawa ko. Pero, hindi ko maitago sa sarili ko na hindi ko kayang sabayan ang mga katulad nyo. Hindi dahil mahirap kayo, kundi dahil pakiramdam ko kakaiba kayo. Kakaiba? Anong ibig mong sabihin na kakaiba kami? May pakiramdam ako na hindi lang basta nahulog ang singsing na yun sa karne. Nakalubog yun sa laman at nakadikit. Pati yung pulang ibinubuhos ninyo sa pottery. Alam kong kakaiba yun. Ano bang akala ninyo sa amin? Hindi namin maiintindihan yun? Bakit? Ano ka ba? At kung kakaiba nga yun, ano naman sa'yo? Sinasaktan ba namin kayo? May ginagawa ba kaming masama sa inyo? Hindi porket wala kayong ginagawang masama sa amin. Ibig sabihin, ligtas na talaga kami ng asawa ko rito. Alam mo, Kaylee, wala naman talaga kaming intention sa inyo eh. Pero dahil sa mga pinapakita mo, baka nga ako na mismo ang hindi magpigil at masaktan na kita. Tinatakot mo ba ako? Hindi kita tinatakot, Kaylee. Binabalaan din kita na hindi uubra sa akin ang kaartehan mo. Naiwan ako nun sa sala, Miss Amy, puno ng kaba at halos maiyak sa mga sinabi ni Celine. Pilit ko mang magmukhang matapang, unti-unti na akong nilalamon ng takot
Kaya hindi na ako nagdalawang isip at agad akong umakyat para ihanda ang aming mga gamit. Sinuot ko ang aking jacket, sinakbat ang bag at dali-daling lumabas ng kubo upang suungin ang malakas na ulan at hangin habang nagdarasal na sana'y matagpuan ko ang palabas ng liblib na lugar na yon at makasalubong si George. Ngunit sa tagal ng nilakad ko, ang tanging nasasalubong ko lamang ay ang mga nagwawalang puno. At sa gitna ng lamig at panghihina, hindi ko na alam kung paano ko mararating pa ang kalsada papuntang bayan. George! George! Darius! Diyos ko, nasa na ba ako? Bakit kasi lumabas si George nang hindi man lang ako sinama? George! Mahal! Kaylee! No! 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 George! Mahal! Diyos ko! Inahabol niya ako! Ano gagawin ko? Kaylee! Tumigil ka! Ano ba? Hindi! Huwag mo akong susundan! Aalis na kami ng asawa ko! Anong sinasabi mo, Iha? Nasa bahay ang asawa mo! Hinahanap ka niya! Hindi niyo ako maluloko! Sinungaling! Hindi ako nagsisinungaling, Iha! Nasa bahay si George! Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Baka mapahama ka pa sa tindi ng bagyo. Marami pang bumabagsak na puno! Sinungaling! Sabi sa akin ni Celine, isinama ni Darius ang asawa ko. Tapos ngayon sasabihin mong nandyan siya, hindi niyo ako maluloko. At kung totoo nasa bahay niyo si George, siya mismo ang pupunta sa akin para sunduin ako. Kaylee, Iha! Puminahon ka muna. Wala kaming masamang balak sa inyo. Pangako, malinis ang intensyon ng aming pagtulong. Sinungaling! Alam niyo ba kung anong naiisip ko sa inyo? Mga mamamati tao kayo. Kaya bakit naman ako maniniwala sa inyo ngayon? Lalo na't pinatunayan niyo sa akin na sila na tamang hinala ko. Nga masasama kayong tao! Sinabi nang sumama ka na! Akala mo ba, mahaba ang pasensya ko para sa katulad mo? Halika na! Hindi! Hindi ako babalik sa inyo! Ganun na! Akala mo ba hahayaan kitang makatakas? Masyado mo na akong ginagalit! Nagpatuloy ako sa pagtakbo noon, Miss Amy. Nanginginig at pagod na pagod. Ramdam kong namamanhid na ang aking mga tuhod sa matinding lamig. Pero kahit ganoon ay hindi ako tumigil. At labag man sa loob ko, inalis ko ang bag na suot ko para gumaan ang katawan bago muling kumaripas. At sa dilim ng daan, hindi ko na alam kung saan ako napupunta. Ang mahalaga na lang sa akin noon ay matakasan si Mang Silvano. Ngunit bigla akong napayapak sa madilim na bahagi ng gubat at nagulat nang lumubog ako sa tubig. Sa pagmamadali at takot hindi ko namalayan na napadpad pala ako sa malalim na hukay na puno ng tubig. At habang pinipigil ko ang hininga at kinakampay ang mga kamay ko pataas, ay natanaw ko sa itaas ng butas ang figura ng isang lalaking nakatayo. Ang anino niya malinaw na nakikita tuwing kumikidlat. Kaya lalo kong pinigil ang paghinga at paggalaw hanggang sa mawala siya. At saka ko lang nagawang dahan-dahang lumangoy pa itaas. Habol ng hinga at kumapit sa gilid para maiangat ang sarili. Pero pag-ahon ko ay bigla akong nahilo na parang kinakapos ng hangin. Kaya ang pasuray-suray na paglakad ko sa damuhan ay nauwi sa pagbagsak at tuluyang pagkawala ng malay. At nang magising ako, malakas pa rin ang ulan. Mas nagnganganit pa ang langit sa walang hintong pagkulog at kidlat. Pero nawala ang lahat ng pag-aalala ko nang masilayan ko ang mukha ni George na nakatungo sa akin at nakangiti. Subalit habang lumilinaw ang aking paningin, bigla akong napaurong nang ang ngiti niyang yon ay maging hising mabangis at nakakatakot. At nang ilibot ko ang paningin sa buong mukha niya, napasigaw ako nang mapagtanto kong namamalikmata lamang pala ako. Huli ka! Tatakbo ka pa, ha? Akala mo ba hindi ka namin mahanap? Hindi! Bitiwan mo ako! George! Mahal! Tulungan mo ako! Bitiwan mo ako, Darius! Ayok ka! Hindi! Walang magliligtas sa'yo niyan, Kaylee.
Patay na ang asawa mo. Kinain ko na siya. Ano? Hindi totoo yan. Buhay pang asawa ko. Hindi totoo yan! Hindi ba yan naman ang hinala mo sa amin? Na pumapatay kami ng tao, niluluto at kinakain? Tama ba? Sinungaling ka! Ilabas mo ang asawa ko! Nasaan siya? Wala na siya, Kaylee. Nasa sikmura na namin siya. At ngayon, ikaw na ang susunod. Paniguradong takam na sa'yo ang kapatid kong si Sil. Ayop kaya! Bitawan mo ako, Darius! Maawa ka sa akin! Bitawan mo ako! Wala akong nagawa, Miss Ami, nang bigla niya akong hilahin sa paa at kaladkarin na para bang isang hayop. Kahit anong kapit ko sa damo ay hindi matutumbasan ang lakas niya. Hindi niya alintana kahit ilang beses akong tumama sa mga tinik, bato at tuod sa magaspang na daan na bawat tama ay nagpapahiyaw sa akin sa sakit. Ni hindi ko na nga alam, Miss Ami, kung paano pa ako nakarating ng buhay sa bahay nila. Ang alam ko lang, hinang-hinana ang katawan ko at puno na ng dugo mula sa mga sugat na natamo ko sa pagkaladkad niya sa akin. Binuhat niya ako muli papasok sa kubo na gawaan ng kanilang mga banga. Muling sumalubong sa akin ang malansang amoy. Ngunit sa pagkakataong yun ay doble na ang kilabot na umakyat sa buong katawan ko. Darius, please! Huwag mo ako patayin! Parang awa mo na. Bakit mo ginagawa ito? Pasensya na, Kaylee. Pero kung naging tahimik ka lang sana, hindi mangyayari ito. Kaya lang, masyado kang maraming napapansin. Yun nga lang, hindi ka naman pala alerto. O siguro, alerto ka nga. Pero hindi sapat para pigilan kami. Wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Hindi niyo maalis sa akin ang matakot. Hindi ako sanay sa ganitong buhay. Gusto ko lang naman na umalis na lang kami. Bakit di niyo na lang kami pabayaan? Sa tingin nyo ba mga tanga kami? Pag umalis kayo at hinayaan namin kayo, pagkatapos ng mga nalaman nyo, alam namin gagawa kayo ng paraan para puntahan kami dito ng mga pulis. Sandali. Kayo? Bakit takot na takot kayo? Teka, wala kayong kapitbahay. Walang kuryente. Totoo bang baryo ito? O nagtatago lang kayo mga mamamatay tao dito para mambiktima? Magaling. Napakatalino mo talaga, Kaylee. Napakagaling. Mga hayop kayo! Mga mamamatay tao kayo! Hayop! Sige! Sigaw pa! Akala mo ba ay may makakarinig man lang sa'yo dito? Ikaw na nga ang nagsabi na hindi naman talaga totoong may baryo dito. Hindi ba? Anong klase kayo mga tao? Totoo ba na pamilya nga kayo? O baka naman kwento nyo lang yan para mapaniwala mga nagbibihag ninyo na mabubuti kayo mga tao? Kung ano man ang sagot sa tanong mo, ikaw na ang bahala mag-isip, Kaylee. Lalo na't busog na kami sa laman at dugo ng asawa mo. Kaya iimbak ka muna namin ng ilang araw. Bakit hindi mo abalahin ang sarili mo sa mga tanong mo, Kaylee? Hanapin mo ang sagot. Baka sakaling makahanap ka. Pagkatapos niyang sabihin yon, agad niya akong iginapos sa sahig na haligi. Sa sobrang higpit, halos hindi na ako makagalaw, Miss Abby. Kahit konti. Nang iwan niya ako ron, sa malansa at madilim na silid, wala na akong nagawa kundi umiyak. Sa totoo lang, akala ko mababaliw na ako ng mga oras na yon. Hindi mawala sa isip ko ang asawa ko. Kung totoo na ba ang sinabi nila na wala na siya? O niloloko lang nila ako para takutin? Pero habang umuusad ang mga oras at wala akong nakikitang pag-asa, lalo akong pinanghihinaan ng loob. Lalo akong napapaniwala na wala na nga ang asawa kong si George. Kaya nang sumapit ang umaga, tulala na ako nakatitig sa bubong. Tahimik na ang labas. Wala nang bagyo. Ngunit dama ko pa rin ang simoy ng malamig na hangin. At kahit ganon, malamlam ang aking mga mata. Ipinaubaya ko na sa taas ang aking buhay. Oh, yan bang pinagyayabang mo, Kaylee? Bakit mukhang suko ka na agad ngayon? Kung balak niyo akong patayin, gawin niyo na. Wala akong pakialam. Ah, nakakaawa ka naman.
Talagang tinatalaban ka rin pala ng kahinaan ng loob. Akala ko puro kayabangan at kaartehan lang ang alam mo. Pareho lang naman pala tayo, Celine. Mapagkunwari. Anong sabi mo? Pinaniwala mo rin naman akong mabuti ka. Na malinis ang konsensya mo. Pero tingnan mo nga sarili mo ngayon. Nakangisi sa harap ng biktima ninyong walang kalaban-laban. Palagay mo ba? May pagkakapareho yan sa Celine na nakilala namin sa dalampasigan? Hindi. Malayong malayo, Celine. Kaya mapagkunwari ka rin. Siguro nga dyan tayo magagaling ng mga babae. Ang magkunwari sa harap ng iba. Para matakloban ang tunay nating pagkatao. Ang kaiba lang natin, Kaylee. Ako, kaya ko magbistulang mabait. Para matakloban ang lakas at matapang na pagkatao ko. Nga ikaw, nagkukunwari kang maarte, mayabang dahil ang totoo, ubod ka pala ng hina. Mas gugustuhin ko pang maging mahina kumpara sa katulad mong halimaw. Talaga ba? O sinasabi mo lang yan dahil wala nang saysay ang buhay mo? Dahil patay na si George? Hindi ako nakaimik, Miss Amy. Kagat ko ang labi ko, pilit na pinipigilan ang pag-iyak. Pero traidor talaga ang aking mga mata. Agad na bumigay at naglabasan ng luha roon. Nang makita yun ni Celine, tumayo siya ng dahan-dahan. Lumayo ng bagya na para bang pinaglalaruan ang bawat sandali. At bigla siyang humagalpak ng tawa. Malakas, matalim, at may halong pang-uuyam. Sa bawat hagik-hik niya para akong pinapalo ng mga salita na hindi niya binibitawan. Parang hindi lang insulto ang mga halakhak na yun sa pandinig ko, Miss Amy, kundi mga patunay kung gaano nila ako pinaparamdam na mahina, na walang laban. Ramdam ko ang pag-init ng pisngi ko at ang panginginig ng mga kamay ko habang hawak-hawak ang tanikala. Gusto ko siyang sugurin, gusto ko siyang saktan, gusto kong marinig na siya naman ang umiiyak. Pero sa bawat tawa niya, lalo kong nararamdaman ang bigat ng aking kalagayan, na parang mas lalo niya akong idinidiin sa sahig. Mas lalo niya akong binabaon sa ideya na wala na akong pag-asa. Bawat hagikik niya ay parang tinik na paulit-ulit na sumasaksak sa dibdib ko. Masakit, matalim, at hindi ko na alam kung kailan hihinto. Hanggang sa maramdaman kong hindi na lang luha ang tumutulo sa mata ko, kundi galit at panghihina na magkahalo na parang isang pader na unti-unti nang bumibitak. At sa mga sandaling yon, Miss Amy, pakiramdam ko, isa na lang akong nilalang na pinaglalaruan at konting tulak na lang ay mababasag na ako ng tuluyan. Talaga palang utu-uto kayo ng asawa mo, ano? Anong ibig mong sabihin? Nakakatuwa kayong pagmasdan. Pareho niyong iniisip na patay ng isa't isa. Pareho handa na lang mamatay. Mga tanga, mga mahihina. Sandali. Ang ibig mong sabihin, buhay si George. Buhay ang asawa ko. Oo, Kaylee. At sa ngayon, wala pa naman kaming balak na patayin kayo. Sa katunayan, naghanda kami ng mas nakakaingganyong plano para sa inyong dalawa. Sandali! Celine, sagutin mo ako! Sinaktan mo pa ang asawa ko! Celine! Bumalik ka rito! Celine! Akala ko noon, Miss Amy, yun na ang pinakamasaklap na sitwasyon. Pero mas masahol pa pala ang sumunod. Halos magasgas at masugat ang buong katawan ko sa pagpupumilit na makaalpas. Sunod-sunod ang sigaw ko. Umaasang maririnig ako ni George. Umaasang marinig ng kahit sino. Pero wala. Wala kahit isang tugon. Wala ring yabag. Wala ring bulungan. Tahimik. Sobrang tahimik na ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong hininga at ang pag-uga ng tanika lang nakagapos sa akin. At doon nagsimula ang mas matindi. Kapag matagal kang nakaupo sa ganong katahimikan, Miss Amy, unti-unti kang nilalaro ng isip mo. Sa una, maririnig ko ang mga yabag na dumarating. Mabilis, mabigat, tila papalapit. Pero pagdilat ko wala namang tao. Pagkatapos ang halakhak ni Celine, paulit-ulit sa tenga ko kahit wala naman siya roon.
Hanggang sa may mga oras na nakikita kong gumagalaw ang mga pasot banga sa gilid ng silid. Parang humihinga, parang may laman. Parang sa bawat pitik ng kidlat mula sa labas, nakikita ko ang hugis ng mga mukha, mga matang nakatitig, mga labi na kumikibot na parang may sinasabi. At doon ko naramdaman ang totoo kong kinatatakutan, Miss Amy. Hindi na lang ang pamilya nila. Hindi na lang ang pagkawala ni George. Ang kinatatakutan ko, baka ako mismo. Baka unti-unti na akong kinakain ng lugar na yon. Baka ako na mismo ang unti-unting nawawala. Kaylee, Layuan mo ako! Huwag ka nalapit! manahimik ka. Uminahon ka. Wala akong oras para sa mga kaartehan mo. Nasaan si George? Nasaan ang asawa ko? Mga hayop kayo! Mga demonyo kayo! Umalis ka! Sumunod ka na lang kung ayaw mong masaktan. Halika, dito tayo. At may nakahanda akong sorpresa para sa iyo. Anong kalokohan na naman ito? Ano bang akala niyo sa amin? Mga laruan? Noong araw na yon, Miss Amy, ramdam ko pa rin hanggang ngayon ang hapdi ng mga kamay ko habang hinihila ako ni Mang Silvano sa gitna ng gubat. Mabigat at malamig ang hangin. May halong amoy ng lupa at bulok na dahon at basang-basa ang daan sa ilalim namin na malagkit at madulas. Kumakapit sa tsinelas ko sa bawat hakbang. Tuwing tumutunog ang mga sangat dahon na nadudurog sa paa namin, pakiramdam ko ay may mga kumakalusko sa dilim na hindi ko makita. At ang mga anino ng puno ay mahahaba at parang sumusunod sa bawat galaw ko. Habang ang mga ugat ay tila nakalabas mula sa lupa, handang humablot sa akin. Habang papailalim kami, lalo pang dumidilim at halos nawala ng liwanag ng buwan sa makakapal na ulap. At naririnig ko ang patak ng ulan na bumibilis sa mga dahon, bumabagsak sa balat ko na parang mga malamig na daliri. Tahimik ang paligid maliban sa tunog ng basang lupa at mga kaluskos sa bawat hakbang. At ramdam ko ang panginginig ng tuhod ko at ang paos na hininga na may halong luha. Ngunit wala akong magawa kundi sumunod. Sa bawat hakbang pakiramdam ko ay para akong papasok sa isang bitag. Ang mga puno ay nagsisiksikan at tila mas sumasara sa dinadaanan namin. At sa unahan, sa gitna ng mga aninong, may nakita akong anyo. Mahaba, matangkad, nakatayo lang sa basang lupa. Parang naghihintay at doon ko naisip na hindi lang pala si Mang Silvano ang nagdadala sa akin. May iba pa. At sa gitna ng dilim at ulan, ramdam ko ang matalim na takot na dahan-dahang lumalamon sa akin. Kasabay ng paglusong ko sa pusod ng kagubatan. Maglaro tayo. Yan ang gusto ko, Tay, para masaya. Bitawan niyo ako! Mga baliw kayo! Simple lang naman ito, Iha. Ikaw lang naman ang tatakbo. Kami naman ang hahabol. No, hindi ako maglalaro. Bitawan niyo ako! Bakit naman, Kaylee? Ayaw mo bang magkita ang asawa mo? Ano ibig mong sabihin? Sa kabilang dulo ng gubat na ito, nag-aabang sa iyo ang asawa mo, Kaylee. Kasama niya si Nanay at si Celine. Ang gagawin mo lang naman ay tumakbo, Iha. Tumago at huwag ka magpapahuli. Dahil kung hindi, matutupad ang kahiligan niyong mawala ang mga buhay niyo. Bakit kailangan niyong gawin sa amin to? Wala kaming ginagawang masama sa inyo ng asawa ko! Nasaan si George? Dito natin mapapatunayan kung gaano ka kabilis. Ano? Handa ka na ba? Isa! Dalawa! O ano pang ginagawa mo, Kaylee? Takbo! Nararamdaman ko pa rin, Miss Amy, ang paghinga ko na parang napupunit ang dibdib habang tumatakbo ako noon. Bawat hakbang ko'y lumulubog sa putik at sumisipsip ang lupa sa tsinelas ko. Ang ulan noon ay hindi nakalakasan, ngunit malamig pa rin. At sa kabila ng ingay, mas malinaw ang mga hiyaw at yabag ng mga humahabol sa akin. Humihingal ako ng sobra.
Ang hangin sa dibdib ko ay punit at parang may kumakapa sa lalamunan ko. Ilang ulit akong lumingon at bawat lingon ay parang sinasaksak ang puso ko. Sa una, mukha lang silang tao. Si Mang Silvano, si Darius. Pero habang lumalayo ako, nag-iiba ang anyo nila. Dumalaki ang mga mata. Nagkakalamat ang mga kamay. At ang balat nila ay basa at parang nabuo mula sa putik. Pakiramdam ko naghihintay lang sila na lumayo ako ng sapat para ipakita ang totoo. Sa bawat lingon, ramdam ko ang galit sa kanilang mga mata at ang higpit sa leeg nila habang unti-unti silang nagiging higit pa sa tao. May mga ngipin at mahabang kuko at bawat hakbang nila ay may kasamang amoy ng lupa at lumang dugo. Tumigil ako noon at muntik nang malunod sa hininga. Nang lingunin ko ulit, nakita ko silang nakatayo sa paligid ng mga puno. Tahimik, parang nag-aabang. Ang puso ko noon ay tumitibok ng malakas at gusto kong umiling pero hindi ko magawa. Habang tumatakbo ako, nakita kong gumagalaw ang mga bibig nila at may naririnig akong ungol na parang may gutom at galit para silang nag-aabang ng may plano. Hinahayaan akong tumakbo bago nila ako lapain. Tandang-tanda ko, Miss Ami, kung paano ako noon nakadungo sa likuran habang patuloy akong tumatakbo. Sa pagitan ng yabag at hagulhol ko ay may narinig akong mga sigaw, malayo, tila papalapit. Kaya naman bigla akong humarap sa unahan, hinanap ang pinanggagalingan at doon sa gitna ng dilim, nakita ko si George tumatakbo patungo sa akin. Basang-basa siya ng pawis at putik na dumikit sa balat niya na malamang ay dahil sa bilis ng kanyang pagkakatakbo. Sa likuran niya kita ko noon ang dalawang anino na sumusunod, mabilis at mabigat ang bawat hakbang. Mga halimo na hindi ko matukoy ang hugis sa dilim at ulan. Ang mga paan nila ay malalaki. Bawat hakbang ay tumitibok sa lupa na parang may sariling buhay. At ang mga kamay nilang matatalim na parang kuko ay umaabot sa hangin sa likuran namin. Tila sinusubukang hilahin kami pabalik sa dilim. Habang pinipilit naming tumakbo sa putik, ramdam ko ang panginginig sa tuhod at ang tuwid na linya ng aming hininga. Bumabagsak ang ulan sa mukha namin. Nagahalo sa dugo at pawis pero hindi yun nakakapigil sa amin. Sa bawat lingon namin, nakikita namin ang kanilang anyo. Malalaki, malansang amoy, balat na parang nabubulok, mga ngipin na kumikislap sa dilim. At alam ko, Miss Ami, na sapat lang ang isang pagkahulog para makuha nila kami. Tumakbo kami ng sabay. Magkadikit ang mga kamay namin. Bawat hakbang, puno ng desperasyon. George! Kaylee, huwag kang huminto. Dito sa kaliwa, bilis. Mahal, sandali. Umasakit na pa ako. Kayanin mo, mahal. Maabutan na tayo ng mga aswang na yun. Ito na. Huwag ka nang tumingin sa likod. Takbo lang. George, malapit na sila. Dito sa kabila. Pumasok tayo sa may magubat para mahirapan sila makapasok. Nangihina na ako, George. Alam ko. Pero kailangan nating makalayo. Hindi tayo pwedeng huminto. Maabutan nila tayo. Para bang nararamdaman ko pa rin, Miss Ami, ang takot at pagod nung gabing yon. Habang patuloy kaming tumatakbo ni George, halos hindi ko na makita noon ang dulo ng daan at ang putik ay kumakapit sa bawat hakbang namin habang ang mga sanga at ugat ng mga puno ay parang mga kamay na kumakapit sa aming mga binti. Sa likuran namin ay naririnig ko ang mabibigat na yabag, mga ungol at hiyaw ng dalawang halimaw na walang humpay na sumusunod. Nangatal ako sa takot at inilibot ang paningin sa paligid habang tumatakbo dahil nawawala ang dalawa pang halimaw. Pero bago pa ako makapagtanong kay George, bigla na lamang may humatak sa braso ko. Isang kamay na malamig at matalim ang mga kuko. Napaikot ako sa gulat at kahit papano, sa huling saglit nakailag ako at nakita ko ang halimaw na sumipa sa putik, galit at kumakalas sa mga baging pumipigil sa kanilang makalapit sa amin. At doon ko lalo naramdaman ang panginginig ng buong katawan ko. Pero si George, hindi siya nakaiwas.
Isang matalim na kamay ang sumagi sa braso niya at nakita ko ang dugo sa balat niya habang napasinghap siya ng malakas at napaluhod sa putik. Halos tumigil ang tibok ng puso ko sa takot noon, Miss Ami. Agad ko siyang nilapitan at tinulungang makabangon. Inakay palayo sa mga nagpupumilit na mga halimaw. Agad kong hinawakan ang kamay niya at pinilit siyang tumayo kahit ramdam ko ang bawat kirot na tumatagos sa kanya. Patuloy kaming tumakbo. Magkadikit ang aming mga katawan sa bawat hakbang. Nagpapasalamat sa Diyos na nakaligtas sa bawat hampas at kagat ng mga halimaw. Pero ramdam namin na kung hihinto kami ng kahit sandali, matatapos na ang aming buhay. Nang makalayo-layo kami, nakakita kami ng maliit na bangin. Agad kami nagtago doon para makapagpahinga kahit papaano. George, alam ba itong nangyari sa'yo? Saan ka ba galing? Niloko nila ako. Si Darius at si Mang Silvano. Sabi nila, hihiram lang ng sasakyan para sa atin. Pagdating ko sa kubo nila, bigla na lang hinampas niya ako sa ulo. Diyos ko. Pagkatapos, iginhapos nila ako at sinabi na patay ka na. Mahal, I'm sorry. Dapat hindi kita iniwan. Shh! Wala kang kasalanan. Dito tayo magtago sa bato. Sandali. May nakita akong ilaw, mahal. May kalsada doon. Tara, takbo. Malamang highway na yan. Tumakbo kami ni George na walang tigil. Bawat hakbang namin puno ng takot at desperasyon. Bumagsak naman ng mas malakas ang ulan at ang putik sa ilalim ng aming mga paa ay kumakapit sa bawat hakbang. Sinusubukang pigilan kami pero hindi kami huminto. Ramdam ko ang bawat hininga ni George, bawat patak ng pawis sa tulan sa balat namin at ang bawat kirot sa katawan niya mula sa mga sugat. Sa kabila ng dilim, ng patak ng ulan at ng mga halimaw na tuluyan na nakatakas sa makipot na gubatan. Patuloy kaming naglakad hanggang maramdaman namin nagbago ang paligid. Ang lupa ay nagiging matatag at sa unahan namin may liwanag ng kalsada. Nakita namin ang matagal naming inaasam, ang highway. Walang mga puno, walang putik na humahadlang. Puro malamig at matibay na sementong daan sa ilalim ng paa namin. Habang tumatakbo kami papunta sa liwanag, naramdaman ko na tila may humahadlang sa likuran ng mga halimaw. Hindi ko man sila makita ng malinaw, ramdam ko ang galit nila sa bawat hiyaw at yabag. Ngunit parang may pader o parasang pumigil sa kanila na makatawid sa sementadong kalsada. Tumigil kami ng ilang sandali. Habol lang hininga sa pagod, basang-basa ng ulan at puno ng putik at sugat sa katawan, ngunit buhay pa rin. Napahagulhol na naupo na lamang kaming dalawa sa malamig na sementong kalsada. Nanginginig at ang luha ko'y halos bumabalot sa buong mukha ko. Naririnig ko pa ang galit na ungol ng mga halimaw sa malayo, ngunit wala silang nagawa kundi magyabang sa hangin. Humiga ako, halos wala ng lakas, at tanging iyak na lang ang nagawa ko. Luha ng takot, gulat, at konting ginhawa dahil nakaligtas kami, kahit sandali lang, sa lugar na puno ng dilim, galit at kaguluhan. Maswerte kayo ngayong gabi! Oo, maswerte kayo dahil hindi namin kaya makatawid sa gubat na ito. Pero kapag nakalaya kami, kayo ang unang hahanapin ko! Kayo at ang lahat ng kadugo ninyo! Huwag niyo akalain na laging ganon! Isa lang ang sabi namin! Maswerte kayo! Hindi namin kayo makakalimutan. At sa susunod, wala nang mapalag pa. Pag unang tumapak kayo sa lupa namin, kukunin ko na agad ang mga buhay nyo at ng lahat ng mga katulad nyo! Hayop kayo! Hindi ko akalain mga halimaw pala kayo! Naaalala ko pa rin, Miss Ami, kung paano nagtatapos ang kwento namin doon sa liblib na isla ng Siquijor. Nang makalayo kami sa mga halimaw at makatakas sa gabing puno ng takot, dumating ang umaga na may liwanag at konting katahimikan. Nagawa namin noong makisakay sa likod ng truck ng gulay hanggang sa makarating kami sa bayan at makatawag sa pamilya namin siyang sumunto sa amin doon.
Bumalik kami noon sa Maynila. Bit-bit ang mga sugat at alaala ng nangyari. At ang buong akala ko ay hindi na kami muling makakabalik pa sa dati. Pero matapos ang ilang therapy session, kahit papaano ay unti-unti namin naibalik ang aming sarili sa normal na takbo ng buhay. Si George ay muling nagbalik sa trabaho at naging abala sa kanyang mga proyekto. Ako naman ay nagpatuloy sa opisina at mga responsibilidad ko bilang asawa niya. Ngunit bawat gabi, may alaala pa rin ang kagubatan, ng ulan, ng mga halimaw na tila nakatanaw sa dilim, at ang takot na minsang bumapalot sa amin. Sa kabila nito, mas naging matatag kami bilang mag-asawa. Ang nangyari sa Siquijor ay nagpapaalala sa amin kung gaano kahalaga ang pagtitiwala at ang pagkakaroon ng kasama sa gitna ng panganib. Hindi namin malilimutan ang takot at galit na naranasan namin doon, ngunit ginamit namin ito bilang paalala na kahit gaano karaming unos at dilim sa buhay, may liwanag na palagi naghihintay sa dulo. Maraming salamat po, Miss Amy, at sa lahat ng nakikinig sa bagong channel na ito. Salamat sa inyong oras at atensyon. Sana ang kwentong ito ay nagbigay ng kilabot, takot at inspirasyon at nagsilbing paalala na sa gitna ng dilim, may pag-asa at lakas na makakayanan ng lahat. Hanggang sa susunod na kwento, at sana ay patuloy kayong manatiling ligtas, matatag at bukas sa kakaibang mundo ng kwento. Para po sa mga listeners ng bagong channel na ito, ano po ang masasabi niyo sa aming karanasan?